Kung titingnan mo ang mga numero, wala pang 2,000 Pilipino ang sinasabing nakatira sa Cincinnati, Ohio, isang maliit na komunidad sa isang malaking lungsod. Pero bakit parang 250,000 katao ang dumagsa sa isang tennis tournament? At bakit ang mga taong sanay na sa tennis crowd ang sila pa mismo ang pinakanagulat? Dahil hindi ito tungkol sa population numbers. Nasa Mason, Ohio tayo ngayon, kung saan may kakaibang bagay na muling nangyayari. At sa pagtatapos ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit hindi tugma ang eksena sa mga numero. At higit sa lahat, kung bakit iyon mismo ang pinaka-interesting na bahagi. Balikan natin ang buong kwento dahil para maintindihan kung bakit napakakakaiba nito, kailangan muna nating isipin ang Lindner Family Tennis Center sa isang umagang dapat sana'y tahimik. Ang Cincinnati Tournament ay isa sa mga huling malaking stop bago ang US Open. Karaniwan, ito ang tinatawag na calm before the storm. Isang pagkakataon para sa mga players na maghanda. Para sa fans, isang malaking tournament bago tuluyang lumipat ang spotlight sa New York. Pero ngayong taon, parang walang katahimikan. May mga linya bago pa man bumukas ang gates. May mga taong nakapwesto sa paligid ng practice courts. May mga cellphone na nakataas. At lahat, may hinihintay na isang bagay. Isang glimpse kay Alex Ayala. Ngayon, alamin natin kung bakit hindi dapat ganito kalaki ang crowd sa papel. Kadalasan, kapag biglang nagkaroon ng ganitong klaseng energy ang isang WTA event, may madaling paliwanag. Malaking local community, malaking immigrant population, o isang bansa na may malaking diaspora sa mismong lungsod. Ganito ang naging sitwasyon sa Toronto. Doon, napakalaki ng Filipino community. Kaya nang maglaro si Alex Ayala, parang natural lamang na magmukhang home game ang stadium. Philippine flags, Filipino chants, at libo-libong fans na sabik makita ang kanilang kababayan. Pero ngayon, tingnan natin ang Cincinnati. Walang ganoong kalaking built-in Filipino community dito. Ayon sa figures na binanggit sa kwento natin, nasa pagitan lamang ng 1,000 hanggang 2,000 ang Filipino population sa lugar. Gawin natin ang math. Ang Filipino community sa Toronto, napakalaki kumpara rito. Pero ang energy, parang may sariling Filipino section ang buong tournament. At iyon ang hindi inaasahan ng marami. Ngayon, alamin natin kung bakit nagulat ang mga tennis insiders. Hindi maliit na discrepancy ang pinag-uusapan natin dito. Dahil kung population lamang ang pagbabasehan, hindi dapat ganito kalakas ang Filipino presence. Pero nandoon sila. Sa practice courts, sa stands, sa paligid ng tournament. At kitang-kita ang excitement para sa mga taong matagal nang nakakakita ng iba't ibang tennis crowds. Hindi ito ordinaryong fan behavior. Ngayon, i-rewind natin. Bakit nga ba ganito kalakas ang suporta kay Alex? Para maintindihan kung bakit ang Cincinnati ay parang may sariling Alex Ayala phenomenon, kailangan nating balikan ang nangyari bago pa siya dumating sa Ohio. At nagsisimula ang lahat sa isang breakthrough na mabilis na nagbago sa trajectory ng kanyang career. Balikan natin ang Washington, D.C. Ilang linggo lamang bago nito. Sa gitna ng isang physically demanding at emotionally exhausting summer hardcourt swing, nanalo si Alex ng kanyang unang WTA Tour title sa Washington, D.C. Isang tournament na maaaring hindi gaanong kilala ng casual tennis fans. Pero doon, nagbago ang lahat. Sa isang dramatic from-behind title run, nakuha niya ang kanyang unang WTA 500 title. At pagkatapos ng laban, lumabas ang raw emotion, luha, pagod, saya, at isang moment na mabilis na kumalat online. Ngayon, alamin natin ang epekto ng sandaling iyon. Dahil ang isang raw at emotional moment ay hindi na nanatiling simpleng tennis clip. Unti-unti itong na-share ng mga taong hindi naman regular na nanonood ng tennis. At doon nagsimula ang unang domino. Hindi lamang tennis fans ang nakakapansin kay Alex. Mas maraming ordinaryong Pilipino ang nagsimulang sumubaybay. Pagkatapos, dumating ang Toronto. At dito nagsimulang maramdaman na baka hindi na lamang ito isang magandang buwan para kay Alex. Baka may mas malaking bagay na nangyayari.
Sa National Bank Open, umabot si Alex sa 4th round. Pero higit pa sa resulta ang napansin ng mga tao. Ang crowd. Sobrang ingay, sobrang energetic, at sobrang Filipino. Mismong si Alex ay napansin ang kakaibang atmosphere. Sa kanyang social media posts, ikinumpara niya ang energy sa isang pamilyar na setting para sa mga Pilipino, isang neighborhood celebration o isang packed community basketball game. At isipin mo ang comparison na iyon. Hindi niya inilarawan ang isang ordinaryong tennis crowd, yung tahimik habang may rally, tapos palakpakan pagkatapos ng point. Ang inilarawan niya ay isang hometown celebration, isang atmosphere na parang may sariling komunidad na sumusuporta sa kanya. Pero ang setting, libo-libong kilometro mula sa Pilipinas. At hindi lamang si Alex ang nakapansin. Maging ang ilan sa kanyang mga kalaban ay napansin na rin kung kanino talaga nakatuon ang crowd. Matapos ang isang laban, napansin mismo kung gaano karaming fans ang sumusuporta kay Alex. At kahit ang kalaban niya ang nanalo, ramdam pa rin ang presensya ng Filipino crowd. Yan ang kakaiba. Hindi lamang sila nanonood ng tennis, nandoon sila para kay Alex. At dito tayo sandali. Isipin mo, isang player ang katatapos lamang manalo sa kanyang match, no? Pero ang usapan ng crowd, si Alex pa rin. Iyon ang tinatawag nating star power. Hindi kailangang manalo sa bawat laban para makuha ang atensyon. Minsan, ang mismong presence mo ang nagdadala ng crowd. At iyon ang tila nangyayari kay Alex Eala. At dito nagiging mahalaga ang Cincinnati. Dahil ang tournament na ito ay isa na namang pagkakataon para patunayan ni Alex na hindi lamang Washington o Toronto ang dahilan ng kanyang momentum. Kung saan man siya pumunta, may mga taong naghihintay. May mga Pilipinong fans. May mga bagong tennis fans. At may mga taong nakakilala lamang sa kanya dahil sa kanyang recent success. Iyan ang mas malaking test. Kaya ba niyang dalhin ang momentum sa susunod na lungsod? At mukhang oo. Dahil ang mga tao sa loob ng tennis world ay nagsisimula nang makita ang possibility na kaya niyang magdala ng bagong audience sa sport. At hindi maliit na bagay iyon. Dahil ang tennis ay nangangailangan ng bagong generation ng fans. Mga batang manonood, mga pamilya, mga casual sports fans. At kung may isang athlete na kayang dalhin sila sa tennis, malaking bagay iyon. At si Alex Eala ay may pagkakataong maging isa sa mga athletes na iyon. Pero narito ang isang importanteng reality check. Lahat ng crowd energy, lahat ng cheers, lahat ng Philippine flags ay hindi garantiya ng panalo. Sa tennis, isang player lang ang maaaring manalo at maaaring matalo si Alex sa unang round. Maaaring umabot siya sa finals o maaaring gumawa siya ng panibagong upset. Hindi natin alam. Pero isang bagay ang hindi na kailangang hulaan. Darating ang mga tao. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 1,000 hanggang 2,000 Pilipino sa Cincinnati. Pero ang energy, parang isang lungsod na daan-daang beses na mas malaki. Hindi ito tugma sa papel. At yun mismo ang punto. Dahil ang crowd na ito, hindi niya minana. Hindi ito simpleng resulta ng isang malaking diaspora. Ito ay isang fan base na patuloy na nabubuo. Isang tournament sa isang pagkakataon. Isang lungsod sa isang pagkakataon. Isang fan sa isang pagkakataon. At kung ikaw ay Pilipino at sinusubaybayan mo si Alex Eala, alam mo kung bakit napakasarap makita ang mga eksenang ito. Dahil kapag may isang Pilipino na umaangat sa international stage, parang gusto nating sumunod, gusto nating makita ang bawat laban, gusto nating marinig ang bawat pangalan ng kanyang kalaban, at gusto nating makita ang Philippine flag sa stands. Pero may mas magandang nangyayari ngayon. Hindi na lamang Pilipino ang nagsisimulang manood. May mga bagong fans na nakakakilala kay Alex. At habang tumatagal, mas lumalaki ang kanyang audience. Hindi limitado sa isang lungsod. Hindi limitado sa isang bansa. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito simpleng kwento tungkol sa malaking Filipino crowd. Mas malalim ito. Ito ay kwento kung paano ang isang athlete ay maaaring magdala ng kanyang sariling fanbase kahit saan siya magpunta. Sa Toronto,
Nandyan ang malaking Filipino community, pero sa Cincinnati, mas maliit ang population. At gayon pa man, may crowd pa rin. Ibig sabihin, maaaring hindi lamang ang Filipino diaspora ang dahilan. Maaaring ang mga tao mismo ay pinipiling maging fans ni Alex. At kung magpapatuloy iyon, mas malaki pa ang maaaring mangyari. 1,000 hanggang 2,000 Pilipino ang sinasabing nakatira sa Cincinnati. Pero ang crowd na sumusubaybay kay Alex Eala, parang mas malaki kaysa sa dapat mangyari ayon sa mga numero. At iyon ang pinaka-interesting. Dahil hindi ito simpleng population story. Hindi ito simpleng diaspora story. Fanbase story ito. Isang fanbase na mabilis na lumalaki. Isang fanbase na sumusunod kay Alex mula sa isang lungsod patungo sa susunod. Toronto, Cincinnati. At pagkatapos, saan pa? Sa bawat tournament, may bagong fans, may bagong flags, may bagong chants, at may bagong taong unang beses makakakita kay Alex Eala. At maaaring isipin niya, sino siya? Pero pagkatapos ng isang match, maaaring maging kailan ang next game niya. At iyon ang tunay na sukatan ng isang rising star. Hindi lamang kung gaano karaming tao ang nakakakilala sa pangalan mo, kundi kung gaano karaming tao ang gustong bumalik para panoorin ka ulit. At iyon ang tila nangyayari kay Alex ngayon. Kaya sa susunod na makita mo ang mga larawan ng Filipino fans sa isang WTA tournament, huwag mong isipin na ordinaryong crowd lamang iyon. Dahil maaaring may mas malaking bagay na nangyayari. Isang fanbase na sumusunod, isang fanbase na lumalaki, at isang Filipina athlete na unti-unting nagiging reason kung bakit mas maraming tao ang gustong manood ng tennis. At habang patuloy siyang naglalakbay mula sa isang tournament patungo sa susunod, may isang bagay na tila hindi na nagbabago. Darating ang mga fans. Hindi dahil garantisado ang panalo. Hindi dahil palaging magiging perfect ang kanyang laro. Kundi dahil pinili nilang sumunod sa kanyang journey. Isang lungsod, isang tournament, isang fan sa bawat pagkakataon. Ikaw ba ay nagulat din sa dami ng Filipino fans na sumusubaybay kay Alex Eala sa Cincinnati? Sa tingin mo ba, fanbase na talaga ni Alex ang nakikita natin ngayon? O simula pa lamang ito ng mas malaking phenomenon? I-comment mo sa baba ang iyong opinion. At kung gusto mo pa ng mga updates, stories, at nakakagulat na developments tungkol kay Alex Eala, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-click ang notification bell. Dahil susundan natin ang bawat tournament, bawat laban, bawat panalo, at bawat lungsod kung saan muling magpapakita ang Eala Effect. Laban Alex, Laban Pilipinas!